For some of you guys, maaring magsisimula kayo ng panibagong journey. Ito guys, yung mga kontrata na sinasabi natin, mapupush through yan, no? Lalo na dito sa mga real estate, mga kapiksi. Shout out sa mga nagbebenta or bumibili. Guys, tsaka project, no? Kung meron kayong mga parang project na independent, so let's say for example, baka freelancer ka, mga VAs or kahit anong trabaho, basta freelancer or independent, no? Nakikita natin na talagang ini-enjoy nyo, no? Yung tagumpay dito. Parang yung Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong March 1 to 15 para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin itong deck na to mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo o yung mga paparating sa inyo ngayong March 1 to 15. Latag muna natin lahat mga kapiksi. So, this is both negative and positive. Actually, more on positive naman mga kapiksi. So, una guys, no, i-revisit nyo yung mga plano nyo. Dahil ito ay nasa March na tayo guys. Kumbaga, patapos na yung first quarter ng ating 2025. And usually, bago magsimula yung bawat taon, ini-encourage ko yung lahat or bawat isa sa inyo na magplano kayo ng mga short-term goals nyo and long-term goals nyo sa buhay. So, you may want to revisit yung mga plano nyo guys kung na-execute nyo ba. Syempre, gaano kaganda yung plano kung hindi nyo naman ine-execute, diba? Kung hindi nyo naman ginagawa. So, kahit na puro plano kayo pero wala naman kayong action, of course, wala kayong makikitang resulta. And make sure na yung mga plano nyo is align talaga sa goals nyo. And tingnan nyo guys kung nagwo-work ba talaga yung mga plano nyo or kung may mga trouble kayo sa mga plano nyo, kung ano yung dapat baguhin, kung ano yung dapat i-adjust para magkaroon din ng movement dun sa mga pagkilos nyo mga kapiksi. Alright? So yeah, it's never too late mga kapiksi. Actually, dapat naman talaga binivisit natin palagi yung mga plano natin guys. Okay? Alright? And then for some of you, this is more on like an investment type of energy. Sa mga real estate agents, no? Kung kayo ay nagbebenta ng mga lupa, bahay, ganyan, ibig sabihin pwedeng nagiging pabor sa inyo yung sitwasyon, pwedeng dumadami yung benta nyo or yung mga kliyente nyo, o kaya naman kung meron kayong mga binibenta ng mga properties, mga kapiksi, it's either binibenta or binibili ng mga properties guys. Magiging pabor sa inyo yung sitwasyon. So, kung nagbebenta kayo, maaaring matuloy yung mga bentahan. And kung kayo naman yung nagne-negotiate sa mga presyo, ganyan, pwede rin matuloy yung mga negotiation and ma-acquire nyo yung mga properties na binibili nyo. Mga kapiksi, okay? And for some of you naman guys, pwedeng may mga projects kayo, no? Parang mga renovation, ganyan, sa mga bahay nyo. So, let's say, for example, baka pinapaayos nyo yung kisame nyo or nagpapalagay kayo ng tiles or whatever, guys. Parang mapupush through yung mga ganyang klaseng plano nyo sa bahay nyo, mga kapiksi. Okay? So, yeah. And for some of you guys, apology energy ito mga kapiksi. It's either ikaw yung humingi ng tawad sa ibang tao or makatanggap ka ng apology from a specific person na nakasakit sa inyo. So, of course guys, no, kung tayo nakagawa ng hindi maganda, make sure na mag-sorry tayo sa kanila. And kung sila naman yung nakagawa ng hindi maganda sa atin, kahit hindi sila mag-sorry, patawarin nyo sila sa isip nyo para maalis yung mga galit sa dibdib nyo guys, kasi hindi nyo deserve habang galit kasi kayo sa kanila guys, nananatili yung galit, hindi kayo nakakalaya, excuse me, kumbaga nabibilanggo kayo and hindi nyo deserve na makulong sa mga negative na emotions kasi mas lalo lang kayo magsasuffer mga kapiksi. So that's why importante yung pagpapatawad guys. Okay? Alright, kung ayaw nyo, edi wag. Yung iba kasi nagko-comment, no? Sa comment, ay nako kapiksi, hindi ko siya mapapatawad sa laki ng kasalanan niya sa akin. Edi wag, kayo naman yung nakakaalam ko ano yung gusto nyo mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo.
Ngayong March 1 to 15 guys, shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So Gemini guys, kayo ay represent ng King of Swords. Alright, meron din tayong another presence dito ng air sign mga kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you, pwedeng may ganyan din guys sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyan sa kanilang natal chart. Una guys, no, meron kayong problema, mabigat na problema na hindi nyo malampasan mga kapiksi, parang wala pa kayong choice right now. Parang hindi pa siya matatapos anytime soon yung mga problema, no. Guys, pwedeng mga responsibility siguro. So let's say for example, baka nagpapaaral pa kayo ng mga anak, so medyo mabigat yung tuition fee, ganyan. O kaya naman baka nag-aalaga kayo ng mga may sakit sa bahay nyo. So alam nyo yung responsibilities na parang hindi nyo siya pwedeng takasan ng agad-agad mga kapiksi, and you have to face those responsibilities hanggang sa matapos yung journey na yan, guys. So konting tiis lang, and wag nyong panghinayangan guys, no, yung mga responsibilities na yan, at saka yung mga pagtulong, especially pagdating sa pamilya, kasi lahat yan may katumbas na biyaya pabalik sa inyo mga kapiksi, sa universe, lahat ng magbabalik sa inyo ng mga blessings guys. Okay, ang importante is tumulong ka and gawin mo lahat ng pwede mong gawin ng maluwag sa iyong kalooban, kasi at the end of the day, ikaw din yung magtatamasa ng mga good karma mga kapiksi dahil sa iyong good intentions. Alright, ang maganda naman dito is for some of you, parang may mga katulong ka naman, especially yung family nyo. Masaya naman yung pamilya nyo mga kapiksi, no? Kahit nasabihin natin, titingnan natin guys kung may kasaganaang papasok sa inyo, pero sa mga kapiksi natin na hindi masyadong nananagana sa buhay nila, it doesn't matter, kasi saganang-sagana naman kayo sa pagmamahal at sa pagsuporta sa bawat isa, no, yung buong pamilya nyo guys. So dun pa lang, panalo na kayo mga kapiksi, no? Yung pera, syempre bonus na lang yun, pero kung punong-puno kayo ng love and abundance, abundance of love and happiness sa buhay nyo, dun pa lang guys, panalo na kayo. Alright? Okay, so for some of you guys, maaring magsisimula kayo ng panibagong journey. Ito guys, yung mga kontrata na sinasabi natin, mapupush through yan, no? Lalo na dito sa mga real estate mga kapiksi. Shout out sa mga nagbebenta or bumibili guys. Tsaka project, no, kung meron kayong mga parang project na independent, so let's say for example, baka freelancer ka, mga VAs or kahit anong trabaho, basta freelancer or independent, no, nakikita natin na talagang ini-enjoy nyo, no, yung tagumpay dito. Parang yung iba nga guys, yung iba sa inyo parang nagsisimula pa lang kayo and nakakuha na kayo ng mga clients, no? Kasi yung iba nagsisimula pero ang tagal bago makakuha ng clients, minsan ilang buwan, no? Yung iba tumatagal pa ng taon. Tsinatsaga lang nila hanggang sa makita sila ng mga regular clients. Sa inyo guys, parang ang dali-dali nyong makakuha ng mga kliyente, okay? And again, sabi ko nga yung mga documents na pinupush through nyo sa mga pagbebenta ng mga lupa or pagbili ng mga lupa guys, matutuloy yan. So i-mind nyo na yan mga kapiksi sa comment section. So what else guys, tingnan pa natin, may mga good news na maaaring dumating sa inyo pagdating sa kaperahan guys.
Although hindi naman ganun kalakihan mga kapiksi, no? Pero actually yung iba sa inyo medyo na-frustrate nga. No, parang yung mga ina-expect nyo kasi hindi ganun kalaki kagaya ng mga expectations nyo versus reality. Pero, ang importante is may dumadating pa rin mga kapiksi. And the fact na may dumadating, ibig sabihin, receptive ka pa rin sa mga blessings. And kapag ka-receptive ka sa mga blessings, guys, mas lalong papasok yung biyaya. So, isipin nyo na lang, guys, hindi mabubuo yung 1,000 kung walang piso, di ba? I mean, doon nagsisimula yun. Yung mga papiso-piso nyo, kapag inipon nyo, magiging 1,000. So, ganun din sa buhay, guys. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki ng blessings na dumadating sa inyo, pag inipon nyo yan, malaki yan. So, be grateful for all the blessings, mga kapiksi, na dadating sa inyo. Alright? So, yung mga positive energies dyan, guys, na nakita natin is yung itong mga kontrata na to, itong happy family na to, guys, at saka itong mga good news sa pera kahit maliit, at least may dadating sa inyo mga kapiksi. So, i-mind-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Deserve nyo yan, Gemini. Tingnan natin yung additional message. Bunot lang tayo ng isa pa dito, Gemini. Intimacy sa mga may karelasyon mga kapiksi, no? Ibig sabihin nagiging intimate, mainit ang inyong pagmamahala ng inyong partner o specific person, guys. So ito syempre i-mind-mind nyo na to. Kailangan ito mga kapiksi, especially sa mga mag-asawa living in together as a couple, kasi bonding nyo ito, guys, no? And it's also a gift from the universe, and paraan ito, guys, para talagang ma-release yung mga happy hormones sa katawan nyo. Kapag nare-release yung happy hormones, nagsisignal yan sa brain na okay kayo ng partner mo, okay yung relationship nyo, mga kapiksi. So, kumbaga, hindi naman siya requirement, pero mas maganda kung merong intimacy between you and your person. And kapag may intimacy, ibig sabihin maganda yung chemistry nyo, diba? And there's also an abundance of love and happiness sa pagitan nyo ng person nyo, mga kapiksi. Okay? So, be playful. Guys, sa partner lang kayo maging playful, ha? Wag sa ibang tao, okay? Be playful with your partners. Deserve nyo maging masaya. Deserve nyo maging happy. Deserve nyo magkaroon ng intimate moments together, guys. So, ito, i-mind-mind nyo na rin yan sa comment section. Okay? Alright. So, comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. For more tarot readings, ito yung playlist natin. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.